Amen. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning. And at sa umaga mic test. At sa umaga pong ito ay tayo po'y magpasimula ng ating pag-awit. Awitin po natin itong ating hymn song. Leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Amen. Tayo po'y nakasalig sa walang hanggang bisig ng ating Ama, kung kaya't meron ho tayong katiyakan at may kapanatagan sa ating buhay Kristiyano. Let's continue singing our next song. I come to the garden. Ready? I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Second stanza. He speaks, and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks
tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Third stanza, I'd stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Amen. At tunay nga, kung meron man tayong nais ay palaging makaniig ang Panginoon dahil kailangan po natin siya sa bawat sandali. Manalangin tayo. Ama, tunay nga, kailangan po namin kayo sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Bagamat minsan pakiramdam namin ay kaya namin ang mga bagay-bagay, subalit ang katotohanan, gaya nga ng sinabi ng Panginoong Hesus, without me, you can do nothing. And so, Father, sa umaga pong ito ay kami po ay buong pagpapakumbaba na lumalapit sa inyo. At kung may mga bagay sa puso't isip namin, mga nagawa namin marahil, itong mga nagdaang araw, ay kay Panginoon po ang siya nakababatid na ito. Amin pong inihihingi ng tawad. At nagpapasakop kami sa Panginoong Hesus, nagpapalinis sa kanyang banal na dugo. At ang nais namin ay puspusin niyo po kami ngayong umaga ng inyong Santong Espiritu. At dalangin ko rin po, Ama, na kayo ang patuloy na mangusap sa aming mga kaluluwa, sa aming puso't isipan. Ama, amin po sa inyong itinataas ang aming pong bansa. At patuloy, Panginoon, na kami nasa ilalim pa rin po ng pandemya. Hindi pa rin po ito nalilift. Bagamat bumaba na yung mga cases at nasa level 1 na po ang buong bansa. And yet, Lord God, meron pa rin possibility na ito ay mag-surge just like what's happening in other countries like sa China, maging sa Hong Kong, Panginoon. And Lord, ang dalangin namin sana po ay huwag po itong mangyari, huwag pong sumipa muli ang mga kaso ng COVID-19 sa aming bansa. And Lord, I pray na nawa ay bigyan nyo rin ang bawat isa, Panginoon, ng iba yung pag-iingat sa aming mga sarili, that we should always observe yung health protocols upang sa amin din pong sariling kapakanan. At Ama, dalangin ko, Panginoon, na sa kapanahunan ding ito ay lalo pong umiinit yung pong kampanya, Panginoon, ng bawat mga nais manungkulan. Ama, ultimately, kayo po ang magde-decide kung sino po ang nais ninyong magwagi. Nawa, Panginoon, ay magkaroon ng patas na eleksyon at maging transparent at wala pong anumang mga bahid, Panginoon, na pwedeng pagdudahan ang kredibilidad ng magaganap na eleksyon sa Mayo 9. Ama, dalangin ko po na bigyan niyo ng katalinuhan ang mga kinauukulan, lalo na po sa COMELEC, Panginoon, na sila, Panginoon, ay gampanan nila ang kanilang tungkulin which happens every 3 years, na nawa, Panginoon, ay bigyan niyo sila, Panginoon, ng integridad at katapatan na hindi lamang po sila naglilingkod sa bayan, kung hindi higit sa lahat, kayo ang kanilang pinaglilingkuran. Ama, dalangin ko, Panginoon, ang aming mga kababayan din, sa ngayon ay polarized, hati-hati, iba-ibang pananaw, iba-ibang kanilang nais manalo. Nawa, Panginoon, ay ma-realize ng bawat isa na at the end of the day,
we are all fellow Filipinos. At nawa Panginoon ay wag pong umabot dun sa situation na kung saan ay nagkakahiwalay ang mga magkakaibigan dahil lamang sa magkaiba ng kandidato. Nawawag pong maging ganito ang aming mga kahihinatnan, Panginoon, dahil after May 9, whoever wins, we will recognize, pray for the leader, and submit to their authority, just like what you commanded to your word. Lord, tulungan niyo kami na naway patuloy na maliwanagan, Panginoon, sa bagay na ito, na ang inyong salitang maging gabay namin upang magkaroon kami ng direksyon at ng hangganan sa aming mga nais, Panginoon, na tahakin, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na kasabay din, Panginoon, ng ganitong umiinit na kampanya, ay nandyan pa rin po ang hindi nawawala, Panginoon, na mga kalagayan ng aming kababayan. Lord, we pray for every Filipino people, Panginoon, na apektado, Panginoon, itong which is buong mundo, Panginoon, ay naapektuhan po ng nangyayaring giyera doon po sa Ukraine with Russia. Father, dalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo ng katalinuhan ng aming mga namumuno kung paano i-handle itong mga pagtaas na mga bilihin, Panginoon. And Lord, kausapin niyo rin yung mga nagnenegosyo na naway wag nilang pairalin ng anumang kasakiman upang mag-take advantage sa mga sasambayanan na naghihikaos po. Lord, we also remember yung mga na biktima ng nakaraang bagyo na hanggang ngayon ay pilit pa rin bumabangon. We remember them that you, Father, visit them, and Lord, naway magkaroon ng katugunan ng kanilang kalagayan. At dalangin ko rin, Panginoon, na maging yung pong mga affected din po ng pandemic. Some of them are still not recovering from losing their loved ones because of COVID-19. Ang iba marahil ay nasa hospital at nakikipaglaban o marahil kinakailangan silang i-admit. Lord, patuloy ko pong dalangin na nawa ay kahabagan niyo ang aming bayan at kausapin niyo ang bawat isa na anuman yung aming mabigat na pinagdadaanan. Ito'y una sa lahat, may kapahintulutan ninyo. At ang nais po ninyo, gaya ng sinabi niyo po sa inyong salita, you allow these things for the sole purpose na hanapin namin kayo sa aming buhay. So tulungan niyo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay hanapin kayo at ang nais po ninyo sa aming mga pinagdaraanan. Huwag mangibabaw ang galit, huwag mangibabaw ang personal at pansariling pangangailangan, huwag manaig ang anumang kasamaan sa halip, Panginoon, ay kilalanin namin na may Diyos na kung saan ay balang araw kami po ay magsusulit. Ama, salamat po at sa umagang ito ay dalangin ko ang bawat isang kasama namin ngayon, ang iba'y online na nagsabi, online lang po sila. And Lord, continue to bless them because of their effort to worship you in spirit and in truth, through singing, through prayer, and through listening to your word. Dalangin ko, Panginoon, na kayong patuloy na mangusap sa amin, kayo, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati. Ito aking dalangin, patuloy namin pupurihin kayo sa espiritu at katotohanan sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Let's continue singing. Sandali. Ba't napunta tayo dyan? Ayan. Just a closer walk. Pagpasensya na ninyo, si Isa ay nagsabay ang kanyang migraine tsaka kaya wala po ngayon. But anyway, let's sing this. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied
this fight as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toil and snares, if I falter, Lord, who cares? Oh, with me my burden shares, none but thee, dear Lord. Yes, none but thee. Yes, just a closer walk. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking, daily walking close to thee. That's our prayer, Lord. Let it be. Let it be, dear Lord. Let it be. When my feeble life is o'er, time for me. Time for me will be no more. Yes, guide me. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Yes, make this as your prayer song to the Lord. Come on. Just a closer walk with thee. That's our prayer, Lord, na mas maging malapit kami than before. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Yes, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Yes, Lord, yan ang aming prayer. Thank you, Lord. Okay, at again, magandang umaga po sa bawat isa. At nais kong ibahagi itong, actually ito ay naituro ko po sa isang Bible study natin sa mga government employees, and I believe applicable din po ito sa ating mga Christians. Lalo ngayon, may kinalaman sa pagpapalit ng kapangyarihan, sino yung susunod na magiging leader. So, ano ba dapat yung maging saloobin natin sa mga bagay na ito? And but before we go on, let me ask this question. What are my life duties? And what does the scripture say? Ano ba ang aking mga... Pag sinabing duty, ano sa Tagalog ng duty? Ano bang pag...
duty. Ano bang duty natin? Parang, eto, tungkulin. Yan. Tama, tungkulin. Yan. And, ano nga ba yung mga tungkulin natin sa buhay? Ha? At ano ang sinasabi ng salita ng Diyos hinggil dito? Okay? Pero alam po ninyo, let's first differentiate some duties na dapat nating malaman. Una, may dalawang klase ng duty, no? And I believe hindi lang ito, pero generally, dalawang klase ang duty. May tinatawag na moral duty. Okay? Pag sinabing moral duty, ito yung obligasyon mo based on morality or ethics. So ito, kung saan merong tao, merong moralidad. Okay? Based on our conscience, what is wrong and what is right. Pero dito, sabi dito, people are not legally bound to observe moral duties. In other words, moral duty has no relation to the law. Okay? Although there are legislations na related sa morality. Take for example, yung abortion. Okay? Abortion is a moral issue. And yet, wala tayong legislation. Thank God, wala tayong batas dito sa Pilipinas na nag-aalaw ng abortion. Why? Because it is basically murdering the innocent. Tama? Pagpatay ho yun sa buhay. So, thank God wala ho tayong abortion law. Nakakalungkot nga lang ang Pilipinas kung ano ang pinapanukala sa ibang bansa, lalo sa US. Sunod tayo ng sunod. Pero there are moral issues and morally problematic legislation sa US na minsan gusto nating gayahin. At kaya nga ako, kasama po ako dun sa grupo na tinututulan, and may grupo na naglalabi sa mga legislators to stop legislation about legalizing abortion. So, meron tayong moral duty na tinatawag. And most of our moral duties ay naisa sa batas. Not all of the moral duties ay connected or naisa sa batas. And there are laws minsan na against morality. So sabi dito, moral duties depend mainly on a person's conscience. They can also depend on other factors, such as social background and religion. Let's now look at the same, yung isa pang, anyway, hindi ko na sinabi ko na yung examples nung mga moral duty natin. Next is legal duty. Ano naman ang legal duty? Legal duty is completely different from moral duty. Bakit daw? A legal duty is an obligation based on created law. So pag mayroong batas, kailangang sundin. Tama? Kailangan sundin. Although there are laws na by default hindi naman siya morally wrong, but sometimes nagkakaproblema pagka nagkakaroon ng moral issue pagka sa implementation. Tama? Pagka let's say yung karapatan ng tao na maging malaya ay natatapakan o nababypass na ng mga legal laws, doon lang nagkakaroon ng conflict. And of course, our government naman ay mayroong way of knowing any feedback from citizens. Citizens of a country are legally bound to perform these duties. So may mga batas po na tinatawag na kailangan natin to pa rin. Paano, Pastor, kung hindi ko alam yung batas ng Pilipinas tapos nasuway ko? It will not excuse you. Tama? Kaya doon papasok yung sinasabi na narinig natin na ignorance of the law excuses no one. Now, in a simple comparison, parang ayan po yan. No? Yung moral duty mo at saka yung legal duty mo. Okay? Moral duty is an obligation based on moral ethics. Legal duty is an obligation based on created law of a country. Yung moral duty does not necessarily legal. You are legally bound to observe. Okay? Yung legal duty na naman, kailangan i-observe mo. Pag hindi mo in-observe, pwede kang ma-apprehend. Let's say, bawal tumawid, di ba? Jaywalking, di ba? Tumawid ka pa rin. Ewan ko bakit ang Pilipino, pag may bawal, yun ang gusto. Bawal maglagay ka ng bawal magtapon, tatapunan ng basura. Bawal iihian, bawal tumawid, tatawiran.
Pag binago mo pa yung signage, bawal tumawid. May namatay na dito, tatawid pa rin. Bawal tumawid, ikaw na susunod, tatawid pa rin, walang pake. Di ba? Nakakapagtaka minsan ng Pilipino kung ano yung bawal ay ng sinusunod, ay ng ginagawa. Anyway, but, syempre pag nahuli ka, you will have to, receive any punishment or sanction. So, ayun yung mga kaibahan ng legal duty and moral duty. Of course, there are other duties na later on matatouch pa natin. So, ang pag-uusapan natin, and I don't know if kaya ko pong i-tackle ito in this one talk. Pag-uusapan po natin ang Christian duties. Ang ating mga tungkulin, bilang mga mananampalataya. Okay? 3 bagay po yan. Una, duty to the leadership. Yan ang una. So, duty to the leadership. Sabi sa Romans 13, dito sa may verse 1, let everyone, this is written by the Apostle Paul. Sabi niya ganon, let everyone submit to the governing authorities. Di ba? Totoo naman, lahat tayo, kinakailangang sumunod kung sino ang namumuno, let's say mayor, let's say kung sino yung barangay. Minsan yung mga LGUs, yung local government units, may kanya-kanya silang mga batas within their LGU, di ba, na exclusive lang sa kanila, na ginagawa yung kanilang chief executive ng kanilang ng city, which is yung mayor, along with the councilors. Sila yung nagagawa ng mga batas sa kanilang mga bayan. Let everyone submit to the governing authorities. Everyone. Hindi sinabing, if you like to obey, obey it. No? At alam nyo, nakapagtaka dito, si Apostle Paul ang sumulat nito. And you know kung saan sinulat ni Apostle Paul ito? Itong Book of Romans? Sa piitan. Sa kulungan. While he is being under arrest, habang siya ay nakakulong. Kaya nga tinawag itong Book of Romans, kasama po ito nung tinatawag na prison epistles. Ito yung mga letters ni Paul nung siya ay nakakulong. Okay, kasama po itong Book of Romans. At, pero, ang nakakapagtaka, kahit na si Paul ay ikinulong ng gobyerno that time, Roman Empire, he still exhorts every Christian to submit to the authorities. May ginawa bang masama si Pablo? Sa paningin natin, wala, kasi nangangaral lang naman siya ng ebanghelyo. Hindi naman siya gumawa ng masama, ng krimen. Wala naman siyang ginagawang morally wrong. And yet, dahil hindi ayon yun sa nais ng Roman Empire, siya ay hinuli at inakusahan at nakakulong. So, very ironic, Grabe naman si Paul. Yung gobyernong nagkulong sa kanya, sinasabi niya pa rin dun sa mga believers na sinusulatan niya, mag-submit kayo sa gobyerno, Yung gobyerno nagkulong sa akin, kahit na masama yung leader, si Nero, eventually itong si Nero, isa sa pinakamasama at baliw na emperor ng Roman Empire. He was a crazy emperor. You know why? Kasi sa kabaliwan nitong si Nero, ang ginagawa niya, galit siya sa mga Christians. Tuwing gabi, gusto niya, pagdadaan siya dun sa may garden niya, papunta dun sa may tutuluyan yung chamber, gusto niya kada gabi mayroong ilaw, yung dadaanan niya. At yung dadaanan niya na yun, yung nagsisilbing ilaw dun, mga Kristiyanong buhay na sinisiliban, magkabila. Imagine, ganung kasamang emperor itong si Nero. And if you read history, he even burned the whole Rome. Sinunog niya yung buong Roma, tapos ibinintang niya sa mga Christians. Kaya lalong pinersecute ng mga tao yung Kristiyano. Napakasamang hari. At hindi lang yun. Itong si Nero ang nagpapako kay Pedro ng pabaliktad.
Siya rin ang pumugot ng ulo ni Apostol Pablo na sumulat nito. Imagine, kung kayo si Pablo, siguro kung si Pablo parang Pinoy, oy, magrevolusyon na tayo. Pilipino, mahilig sa revolusyon. Pag hindi makuha yung gusto, idadaan sa revolusyon, di ba? Sadly, parang nagiging kultura na eh. There's nothing wrong pagka pinapahayag mo sa gobyerno yung hinaing mo. Pero, we were not commanded, by Paul in any of his letters na suwayin at kalabanin ang gobyerno. For sure, there are what we call zealots. Yung mga zealots, ito yung mga makabayang Hudyo na galit sa Roman Empire, na gusto nilang ibagsak ang Roman Empire. In fact, sa mga disipulo ni Kristo, yung isa nga doon, subversibo, si Simon the Zealot. Yeah? Kaya medyo masaya yung disciples ni Christ eh. Mayroong magnenenok, mayroong subversibo, na kumakalaban sa gobyerno, si Simon the Zealot. Mayroon ding mga government officials, si Matthew, na isang tax collector, may doctor, may fisherman, halo-halo. Ang saya ng ni Kristo ng kanyang mga disipulo. Pero dito si Paul, kahit yung malupit at masama ang Roman Empire, he still exhorts every believer to submit to the governing authorities. You know why? This is the reason. Sabi niya ganon, since there is no authority except from God. Sabi ganon, and the authorities that exist are instituted by God. Strong words from the Apostle Paul. Let everyone submit. Ano nga ba ibig sabihin ng submit na to? Yung phrase na submit po, yung word na submit is galing sa Griego, nang ibig sabihin nun ay, it is a military term. Actually, yung salitang hupotasso is a military term that meant to line up under, magpasailalim, magpasakop, to place or rank under, or to subordinate to. Ibig sabihin, kung ito yung officer mo, parang di ba kung naranasan nyo mag-CAT, di ba? Minsan yung mga kabataan yun, hindi na alam ibig sabihin ng mga, ng mga ranggo-ranggo, di ba? Yung mga authorities Kaya nangyayari parang nagiging disrespectful sila. So which is nang sa maganda rin naman na nakita ko din sa mga CAT, ROTC, di ba? Personal ko lang naman siguro maganda rin na na gawin yun ng kabataan uli para makita naman nila yung kaibahan at magkaroon ng respect, and eventually that will create yung pagmamahal sa ating bansa. It represented a logistical term which described the arrangement of military implements on a battlefield for effective warfare, to arrange troops or divisions in a military fashion under the command of a leader. So, ibig sabihin ng hubotasso, ano pa? It is in the present imperative. So, pag sinabing present imperative, a command calling for continual obedience. Hindi yung isang sunuran lang, tapos give up na. Hindi. Sunod-sunod na pagsunod. Yun ang ibig sabihin ng to submit or to be subject to the governing authorities. For a believer to fulfill this command, he or she must yield to the governing authority of the Holy Spirit, who enables grace based on obedience rather than legalistic obedience. Yung salitang word, yung word din na hupotasso, which means submit, focuses on function, not essence. Ibig sabihin, hindi porke nag-submit ka, mababang uri ng tao ka na. Okay? Pare-pareho lang tayong equal. Pero pagdating sa function, minsan kinakailangan mong under ka ng leader. In non-military use, it was a voluntary attitude of giving in, cooperating, assuming responsibility, and carrying a burden. The central idea is to be under the authority of some authority. Submission is not the same as obedience. Anong kaibahan daw nun?
Although magkapareho yung dalawa, sabi rito, obedience relates to outward performance, while submission touches the attitude of the heart. Ayun ang kaiba na, submission sa obedience. Yung attitude ng heart mo to those who are over you. This distinction is critical because you may not always be able to obey those who are over you, but you can always have a heart or attitude of submission. Or vice versa. Di ba? You submit and it comes, obedience follows when you submit. Submission is believing that God is able to accomplish His will in your life through those He has placed in authority over you. Na-experience ni Paul yan eh. Sabi niyang ganon, you know what? Because of my imprisonment, this paved the way for the gospel to spread in the Roman Empire. You see? Yung pala yung purpose ni God. And sometimes, siguro kung tayo si Paul, nasa kalagayan ni Paul, Lord, ba't ganun naman nangyari sa akin? Lord, naglilingkod naman ako sa iyo ng tapat. Lord, sumusunod lang ako sa kalooban mo, etong nais mo. Bakit, Lord, ganito nangyari sa akin? Nakulong pa ako. Tapos, pinahirapan pa ako, for sure, may mga torture yan. Tapos, hirap na hirap ako sa kalagayan ko, Lord, ba't ganun? Pero si Paul, dahil alam niya, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos, nagpatuloy lang siya. And you know what happened? Sabi niya ganon, because of my imprisonment, this paved the way to the spread of the gospel to Rome, the Roman Empire, and to the palace pa nga, pati sa palasyo. Kaya nga dumating sa punto na pinatawag siya ni King Agrippa eh. Humarap siya kay Agrippa dahil sa kanyang paninindigan for the gospel. So sometimes ganun, no? Lord, sumusunod lang naman ako sa kalooban. Bakit ganun? Parang hindi ko gusto pero nangyayari. Pero kalooban ng Diyos yun eh. Di ba? Sa tingin niyo ba nagkamali si God na nilagay ang ang emperor ng Roma na si Nero? Lord, anong klase kang Diyos? Paano mo masasabing inordain mo yan, yung hari na yan, masamang hari yan? We don't know in God's omniscience and sovereignty why He allows cruel, tyrant, and evil leaders to govern countries. Like for example, si Nebuchadnezzar. Winasak niya yung Jerusalem. Tapos, he plundered the temple and all the wealth of Jerusalem and carried the people to Babylon for them to stay for 70 years. Kung ikaw si Daniel, di ba? Siguro kung ordinaryong tao si Daniel, sige Lord, payag akong kunin ako ni Nebuchadnezzar na mag-aral sa Babylon University. Okay sa amin yun ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Pagkatapos Lord, pagka nakapwesto na kami, we will assassinate Nebuchadnezzar. Pwede nilang isipin yun, pero no. Hindi ginawa ni Daniel yun. In fact, si Daniel nga ang unang nagsabi, sabi nga nun, lahat daw ng kapamahalaan ay galing sa Diyos. It was Daniel who said that in Daniel chapter 2. Later on, I will share that verse. Now, yung salitang, let everyone submit to the governing authority. Why emphasize the matter? Bakit kailangan i-emphasize natin yung submission to authority? Kasi may command sa Bible. Anong command ni Paul kay Titus? Sabi ni Paul kay Titus, remind them, referring to the church, to submit to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, to slander no one, to avoid fighting, and to be kind, always showing gentleness to all people. Ibig sabihin, kung sino yung leader mo, gobyerno man yan o sa workplace o sa church, submit sa authority. It's a biblical command. Ang liwanag, remind them, the church, to submit to rulers and authorities, to obey and to be ready for every good work. So it's a biblical command. Now,
Every believer is to be continuously. Kasi yung salitang present imperative na tense po yan, nung verse na yon. To be subject to these various authorities, iba-ibang authorities. Later on, we will explore yung iba't ibang mga God-given institutions and authorities. Even if the authorities are as wicked and depraved as Nero, the emperor in power, when Paul wrote this book of Romans. Now, there are 3 institutions na binigay ang Diyos sa mundo. First one started during the time of Adam, yung family. It's a divine institution. Ang family, this is what composes the smallest unit that forms a community. Tama? Family, the basic unit of a community is family. Ang problema, pati pamilya ngayon sinisira na ng kung ano-anong kaisipan ng tao. Minsan, pati yung image, yung father image ng isang bata o mother image ng isang bata na distort dahil sa mga perversions na ginagawa ng mga kultura natin ngayon na nagiging katanggap-tanggap naman. And we have to be aware of that. Pangalawang institution na inordain ni God sa sangkatauhan is the government. It started in Genesis chapter 9. And then it resumed in chapter 11. Yung government, human government. Konsepto ni God yung magkaroon ng government ang bawat bansa. It is God's concept. And lahat ng nagiging leader dyan, mabuting masama, may kapahintulutan ni God. At kahit masama yan, meron niyang pwedeng gawing role in the accomplishment and fulfillment of God's plan. Yes, meron po. And that's how intricate sometimes yung will ni God. Parang, Lord, parang ang labo. Ba't niyo pinayagang maging hari si Pharaoh? Di ba? No, may purpose si God. Why He allowed Pharaoh? But God did not lack mercy on Pharaoh. Problema, nagmatigas lang si Pharaoh. Okay? And of course, yung number 3 institution is the church. Ito yung 3 institusyon na in-establish ni God for mankind. And because this is divinely ordained, ito po yung nagpapatuloy. Hindi po pwedeng sabihin, ay, ayoko na sa church kasi magulo. New Testament nga, magulo rin ng church. Di ba? Corinthian church, demandahan sila sa hapag ng unbeliever na hukuman. O kala nyo yung mga nangyayari sa mga churches ngayon lang yan. Basahin yung 1 Corinthians chapter 6, nagdedemandahan sila. Tapos ang isusumbong nila sa hukom, yung kapatiran nila. At yung hukom, hindi naman Kristiyano. Sabi nung hukom, kala ko ba mga anak kayo ng kaliwanagan? But parehong ang didilim ng kaisipan nyo sa isa't isa, di ba? Very ironic, but it is happening even in the New Testament. Yung problema sa church, hindi na ho bago yan. Okay? Now, tingnan natin itong mga family institution. Family. Okay? So family, of course, sino ang head ng family? Ang padre de pamilya, ang tatay. At ang command ni God sa father, sa mga kalalakihan is, sabi sa Ephesians 5:25, husbands, love your wives. Pero alam niyo, bago yung Ephesians 5:25 na husbands, love your wives, may naunang command si God. Inuna niyang utusan mga babae. You know why? Kasi problema ng kababaihan minsan itong issue ng submission sa asawa nila o sa mga leaders. Sabi sa verse 22, Ephesians, I'm just reading this, this is not my opinion. Wives, submit to your husbands as to the Lord, because the husband is the head of the wife. Kung papaanong si Kristo ang ulo ng iglesia at tagapagligtas ng katawan nito, now as the church submits to Christ, so also wives are to submit to their husbands. Teka, saan magsasubmit? Tuwing kailan magsasubmit? In everything. Pastor, ang bigat naman yan.
Alam niyo, may kina-counselan din ako. May mga kina-counselan ako. Mostly online. Etong struggle talaga nila eh. Paano ako magsasubmit sa husband ko? Anyway, hindi niya naman kilala, no? Sabi niya, Pastor, paano ko re-respetuhin ng husband ko at magsasubmit sa kanya kung may babae siya? Oh. This is true. It's happening. May counselist ako. Well, hindi naman taga rito. Hindi nyo kilala rin naman. So, hindi siya chismis, ano? Hindi siya marites. Oy, akala nyo marites yan. Hindi. Ang marites, uso lang yun pag magkakakilala kayo. Tama? Kasi anong latest? Yun, di ba? Eh, kung hindi nyo naman kilala, so walang marites. Okay? Ang bigat ng command na to. Karamihan sa mga nagpapa-counsel, pagdating sa relationship sa mag-asawa, etong struggle ng kababaihan, paano mag-submit sa kanilang husband. Lalo na kung ikaw ang kumikita ng pera, lalo na kung strong ang personality mo at yung asawa mong lalaki, tatahi-tahimik lang, ngiti-ngiti lang. How do you submit to your husband? How do you recognize his leadership over you? Which is clearly laid down in the Bible. Kaya alam nyo, pagka hindi nyo nakita itong mga authority lines na to, magulo ang pamilya, magulo ang buhay nyo. But the moment you see that there are authority lines placed by God over you and over us, then we learn to obey and to submit. Because it is His command. So sabi, wives, submit to your husbands. Alam niyo kung bakit inutusan ng mga babae mag-submit? Kasi ang number one problema ng babae, magpasakop. Kahinaan ng babae magpasakop sa kanyang asawa. Kaya ang susi, nasa Ephesians 5:25, hindi ko lang lagay yung verse 25, sabi nga noon, husbands, love your wives. Kasi ang need ng babae, mahalin siya. Okay? Pero ang need ng mga kalalakihan, iba naman. Ang need ng husband, ang basic and default need ng isang lalaki ay respect. Okay? Kaya you are to recognize his leadership over you. Doesn't mean you are lesser being, lesser creature. It doesn't mean mas ano siya sa'yo, mas superior na being. No. Different make-up kayo, pero equal in God's eye. Okay? Ang bigat nitong command na to, I tell you. Yung iba nga, ayaw na lang, yung iba hindi na bumabalik magpa-counsel pag sinasabi ko to eh. Sabi ko, hindi ko opinion yan, Bible yan eh. Kaya nga sinunod sa Bible yan, New Testament pa. For us, para magkaroon ng balance of equilibrium sa family. Kasi pag nagkaroon ng tinatawag na reversal of role, ang nagdidikta, ang nasusunod yung babae sa tahanan, tapos yung lalaki sunod lang, asahan nyo may epekto yan sa personality makeup ng inyong anak. Yung mag-anak nyo lalaki pwedeng lalambot-lambot kasi yung father image niya distorted na yung nakikita niya dahil parang hindi siya person of authority sa bahay. Sabi ko nga sa wife ko minsan syempre, minsan may mga misunderstanding kami. Pero sabi kong ganon, huwag mong papakita sa anak natin na minsan may attitude kang disrespectful sa akin. Bakit? Kasi pag nakita ng anak natin yung sasabihin, okay lang palang bastusin si daddy. At pag binastos mo, ang asawa mo, ang husband mo, anong dahilan para hindi ka bastusin ng anak mo? You see? That's the logic, that's the implication. If you will not respect and submit to the authority of your husband, don't expect your children to respect you. It's a chain of command. Parang ganun po yan. Pero pag ikaw nakikita ng mga anak mo, nire-respect mo yung asawa mo, yung husband mo,
nagsasubmit ka sa Kanya, siya yung may final say sa mga decision making, then, yung mga anak mo, susunod din sa'yo pag may sinabi ka. You know why? Alam nyo ba ang tawag ng authority ng mga magulang na babae, ng mga nanay sa kanilang anak? Ang tawag doon, derived authority. Okay? Kasi ang mananagot kay God sa pamilya, sino? Tatay. Of course, lahat tayo may kanya-kanyang pananagutan. Bukod sa personal na pananagutan natin, as a family, ang mayroong obligasyon at pananagutan, ang tatay. Okay? Kaya nga pagdating din sa church, dapat yung leader, person of authority rin sa bahay. At ibig sabihin, hindi siya, alam niya i-manage yung kanyang bahay. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, ang requirements ng Bible sa mga leaders sa church, di ba? Sabi nga nun, if anyone aspire to be an elder, or elder, lalaki lang yan, walang babaeng elder, or bishop, or overseer, or pastor, same different terms, referring to the same office. Sabi nga nun, he must manage his own household well. And his children are behaved. Kaya hindi madaling maging pastor. Pag yung anak ko nagpasawayan, mag-step down muna ako sa pagiging pastor. Asikasuhin ko muna to hanggat nasa poder ko. Okay? Kaya yung iba, hindi ko mailagay sa deacon eh. Pwede na sana eh. Ang problema, sabi ko, nasa poder yung anak mo. I-encourage mong magpakasal. Di ba? Kasi nasa poder mo. Pero kung on their own na sila, wala na sa poder mo, it's up to them kung gusto nang pakasal, hindi. Di ba? But we have to follow the Bible. I'm sorry kasi ang leadership sa Bible napaka-holy. Hindi po pwedeng just because matagal ka na sa church, alam mo nang pasikot-sikot, kahit nag-aral ka pa sa seminary, does not mean na pwede ka na mag-lead ng church. Kasi it's a calling. And not everyone has the calling to the ministry. Now, kaya yung kung ang family ay maliit na church, ang local church ay malaking family. Kung ano ang sistema ng leadership sa tahanan, pinangungunahan ng lalaki, ganun din sa church. Nasa guideline naman ni Paul yan eh. Word for word sinabi ni Paul yan. Kaya ang leadership, ang leader ng church dapat ay isang lalaki, may asawang isa lang, at pamilyado, at yung kanyang mga anak ay tinuturuan niya na maayos na maging behave. Because sabi nga, how can he manage the church of God if he cannot manage his own house? You see, ang training ng isang future leader ng church ay sa tahanan. Ang isang future leader ng church dapat, okay muna siya sa tahanan bago sa church. By default, by default. Dapat ganon. Sabi niya, ba't si Paul single? Si Paul, actually, kung Pharisee yan, may asawa yan. But because he left Judaism, probably hindi siya sinamahan ng kanyang asawa. Kaya he remained single. Sabi niya naman, I will remain this way. 1 Corinthians chapter 7. Okay? Now, yung submission ho, mabigat. Yung mga anak, anong sabi ng Ephesians 6:1? Children, obey your parents in the Lord. Diba? Mga anak, sumunod sa magulang. Diba? Kailan susunod ang anak? Pagka sumisigaw na yung nanay, anak, huwag plato! Ganun ba? Hindi. Diba? Ang sabi ng Bible, children, obey your parents. Ang obedience, nangyayari yan pag may utos. Tama? Ngayon yung utos, whether pasigaw or malumanay, pag inutusan ka, sunod na. Bakit? Kasi lagot ka kay Lord. Okay? Parents, wag niyong gagawin ito na sasanayin niyo yung anak niyo na bago sumunod, nakasigaw ka na. At nasa rooftop na yung boses mo. Nasa third floor na yung boses mo, tsaka lang susunod. Pag sinanay niyong ganun na anak niyo, mapapatitan kayo ng litid. Yeah? Anyway, it's another topic, parenting yan. But what I'm saying is this.
Kung ang bawat Kristiyano sinusunod ang Biblia, hindi magulo ang pamilya, hindi magulo ang church. Hindi ho magulo. O, isa pa sabi rito ni kala nyo si Pablo lang yan, ano? Actually, meron pa yan sa may Colossians 3. Hindi ko lang nilagay kasi almost the same essence yung Ephesians sa Colossians. Dito sa may, si Peter naman, sabi ni Pedro, 1 Peter 3, 1-6. Ito, madalas kong ginagamit ito sa mga babaeng hindi Christian yung husband o hindi tapat sa Lord. Sabi rito, in the same way, wives, submit yourself to your own husbands so that even if some disobey the word, ano mayari? They may be won over without a word. Take note, ha? Submit ka. At paano mo mawiwin sa Lord yung asawa mo? Huwag kang magsalita. Pastor, ang hirap naman nun. Hindi ako magsasalita. Ito nga ang defense mechanism ko. Ito ang pambanat ko talaga. Yung gano'n, di ba? Expert ang babae sa ganyan. Hindi ho. Sabi niya, that they may be won over without a word. May challenge akong ganyan. Sis, ganito yung asawa mo pasaway, maraming kalokohan. Kahit ganun siya, pagdating sa bahay, pagsilbihan mo, huwag mong sasabihin, ba't ngayon gatong oras ka nang dumating? Asan na yung sahod mo? Ba't amoy alak ka? No. Huwag mong sisitahin. Hayaan mo lang pumasok. Sabi mo, honey, kumain ka na? Ito, pinagluto kita. Siguro parang binuhusan ng malamig. Ang nangyari sa asawa ko? Dati, nasa gate pa lang ako, malayo pa lang ako. Dinig na sa kabilang kalye yung boses niya. Lumilipad na yung mga plato at paso. Pero ngayon, iba. Sabi ko, sis, subukan mo. Pag uwi niya, huwag kang magtataas ng boses. Huwag kang maghahanap ng sahod. Huwag mong aamuin kung amoy alak siya. Ang gawin mo, pagsilbihan mo. Pastor, parang ang hirap nun. Parang kakainin ko yung pride ko. Yung sabi ng Bible, hindi naman ako Diba? O yung sabi ng Bible, in the same way, wives, submit to your own husbands so that even if they disobey, pasaway nga sila they may be won over without ratatat. Without salita. Kasi I understand, minsan ang defense mechanism ng babae, magsalita kagad. Pero, ang instruction ng Lord, not a word. Ang hirap naman yan, pastor. Si Lord nagsabi niyan, Paano raw ang gagawin para madala mo sa Lord, mawin mo siya sa'yo? Ito tingnan nyo, ang mga lalaki kasi tahimik pero nag-oobserba yan. Kahit hindi niya, parang kala niya hindi niya na-appreciate kayo, pero nakikita niya yan. Sabi rito sa verse 2, when they observe your pure, malinis at kagalang-galang na buhay. Pag naobserbahan nila yung ugali mo, nako, tatakwil niya kahit maganda yung kanyang pulasese. Hindi totoo yun. Ang lalaki kasi madaling visually attracted yan. Kung may maganda, kung mayroong sexy, madali siya ma-attract. Pero alam po ninyo, ang pangmatagalang attraction sa lalaki, puso. Mapapanatili mo siya sa'yo pag tama yung puso mo, maayos ang puso mo, at hindi ka nagger, di ba? Tahimik ka lang, nananalangin ka, pinaglilingkuran mo pa siya. Grabe. Di ba? Isipin, pero saan ka makakita ng babae na niloko mo na tapos pinaglilingkuran ka pa? Hindi ko naiiwan to, di ba? Ganun ang mga lalaki talaga, kahit sino lalaki. Di ba? Don't let your beauty consist of outward things. Huwag yung puro panlabas. Kasi iba, ganun, may babae ka, Sige, magpa-parlor ako. Paganda naman siya ng kanyang buhok. Nagpa-rebond, nagpa-cutics, nagpa-banat. Di ba? Kung anong ibabanat dyan. Hindi ka manalo kung mas bata yun. Kung mas bata yun, wala kang laban doon. Pero dito may laban ka. Tama? Sabi dito,
Hindi sa mga kolorete na yung mga pagpapaganda, bagamat hindi ibig sabihin hindi ka na magpapaganda. Okay, magpaganda ka, pero secondary lang yan. Ang pinaka nakaka-attract talaga sa mga husbands ay yung panloob. Verse 4, but rather, what is inside the heart? The imperishable quality of a gentle and quiet. Puro kabaliktaran nung naalala ko. Sabi, pastor, puro kabaliktaran ko yan eh. Hindi ako gentle, hindi ako quiet. Sabi ko, sis, nang sabi ng Bible. Oh. Which is of great worth in God's eyes. Because in the past, yung holy women of God put their hope in God and adorn themselves in this way, submitting to their husbands. Di ba? Katulad ni Sarah, he obeyed Abraham, calling him Lord. Lord pa nga tawag niya kay Abraham. Grabe yung respeto niya, no? You have become her children when you do what is good and do not fear intimidation. Nag-obey sa family. And submit to one another, sabi gano'n ni Paul. Di ba? Hindi ibig sabihin na personal authority, oy, submit ka sa akin. Hindi naman gano'n. Kasi sabi ni Peter sa 1 Peter 5, not lording it over. Yung may coercion o kaya mayroong pressure para pasunurin ng tao. Ang totoong submission dapat kusa yan. Kusa. Kusang ginagawa yan ng taong naliwanagan ng salita ng Diyos. Okay? The government. Sa gobyerno, of course, binasa natin to kanina. Let everyone submit to the governing authorities. Since there is no authority except from God. Kay Lord lahat. And the authorities that exist are instituted by God. So then, the one who resists the authority is opposing God's command. When you go against divinely ordained authority, you are opposing God's command. You are going against God's command and God's word. At ang sabi dito, and those who oppose it will bring judgment on themselves. May warning po sa mga mahilig kumontra sa mga people in authority. Again, hindi pinag-uusapan, susunod ka lang pagka magkapareho kayo ng gustong mangyari ng leader. Di ba? Whether palpak decision niya, mananagot siya kay God, but submit ka. That's your duty. You submit to the leadership. Sinama ko na po dito sa under ng government kasi ang mga companies naman ngayon ay meron silang under sila ng umbrella ng authority ng government. So yung mga companies na pinagtatrabaho niya, private man yan o government office yan, under na po yan. So nilagay ko po rito yung mga command sa mga, kasi wala na tayong slaves ngayon eh. Sabihin natin mga employees, okay? Mga employees, sabi dito, slaves, obey your human masters. Tandaan nyo may mga Christians noon na nung nakakilala sa Lord, slave sila. For example, classic example, si Onesimus. Si Onesimus, tinakasan niya si Philemon na kanyang boss. Yung sinulatan ni Paul ng Book of Philemon. Pagkatapos, sabi ni Paul kay Onesimus, bumalik ka kay Philemon, humingi ka ng tawad. Bumalik ka sa amo mo. So sabi rito ni Paul, slaves, obey your human masters with fear and trembling in the sincerity of your heart, as you would Christ. Don't work only while being watched. Huwag ka lang magtrabaho pagka may nakatingin. Di ba? Ang maganda sa panahon natin ngayon, kahit wala ang boss mo sa paligid, magsisipag ka. Bakit? May CCTV. Di ba? Kita kayo. Kung pwedeng i-rewind ng boss mo, anong ginawa ba nitong, ba't ito lang ang naisabit niyang papeles, ang kapal ng binigay ko. I-reviewin ko nga yung CCTV. Pambira, nagpe-Facebook. Di ba? Ingat kayo, lalo kayong hindi magaling sa computer. May mga IT yan, ha? Yung IT, kayang kalkalin yung history ng pinupuntahan yung website. Tatahitahimik lang ang mga IT. Tignan niyo yung mga IT sa, yung mga hacker ngayon, kung ano nakakalkal sa pamahalaan, Serve with a good attitude.
as to the Lord. So yung daw mga boss mo, mga employer mo, pagsilbihan mo, knowing that whatever good each one does, slave or free, he will receive this back from the Lord. O ito pa, yung masters din, ikaw namang employer, treat your slaves the same way without threatening them, because you know that both their master and yours is in heaven. And there is no favoritism. Yung mga boss naman, ingat din ho kayo. Dapat patas kayo at hindi kayo unfair sa inyong mga employees. Ito may sinabi si Peter naman. Again, si Paul at saka si Peter. Ito naman ang sabi ni Peter. Medyo mabigat. Household slaves. O yung mga yung mga namamasukan. Submit to your masters with all reverence, not only to the good ones, hindi lang sa mabubuting amo. Minsan kasi yung mga kasambahay sa bahay, di ba? Sinusunod niya lang yung mister, pero yung asawa ayaw. Kasi hindi maganda yung relationship. Sabi rito, good or bad, sundin mo yan. Hindi lang sa good at sa gentle ones, but also to the cruel. Command ni Lord yan, Lord, susunod ako sa boss ko kahit salbahe, kahit masama. Diba? Ito lang ang sinasabi kong exemption dyan. The only time you will not submit and obey the person in authority ay ito, kung ang kanyang iuutos sa iyo, una, ay morally wrong. Okay? Pangalawa, labag sa batas. Okay? Ikatlo, labag sa salita ng Diyos. That's the only time pwede mong sabihin, katulad nung sinabi ng mga apostles sa mga person of authorities nung sila inaaresto sila sa Acts chapter 5, we would rather obey God than men. Okay? Pero kung yung leader mo, hindi ka naman pinapagawa ng krimen, hindi ka naman ginagawa ng kasamaan, gusto niya lang ito ang programa niya, itong desisyon niya, itong plano niya, sumunod ka. Di ba? Problema sa atin, pag may gusto tayong mangyari, kontra na agad tayo. Nagiging rebelde tayo. Tandaan ninyo, rebellion is like the sin of witchcraft, sabi ng Samuel. Bakit daw? Tandaan niyo, sabing ganon, yung mga empleyado, kahit yung amo niyo salbahe, malupit, kunwari, tinitipid ka sa pagkain, yung oras mo, halos wala kang konting pahinga, sunod ka lang. Kung di mo kaya, mag-resign ka. Ganun lang, di ba? Mag-resign ka. Di ba? Kasi ibang sistema ng slaves noon, yung slaves noon, nagiging slave sila dahil may utang. Hanggat di ka nakakabayad, wala kang reklamo. O kaya pag ikaw ay prisoner of war or ibinenta ka, until you redeem yourself, hindi ka pwedeng magreklamo. Ang sasabihin sa'yo ni Paul, pag nagsumbong ka sa kanya, for sure, ang dami nagsusumbong kay Paul na Christians, na slaves na naging Christians. Paul, di ba malaya na tayo kay Kristo? Di malaya na rin ako sa amo ko. Sabi ni Paul, no. You submit to your master. Bakit daw? Pag nag-submit ka sa leader mo, yung boss mo, nire-respeto mo, it brings favor. Take note, yung favor, ang ibang word ng favor, blessing. For it brings favor if, because of your consciousness of God, someone endures grief from suffering unjustly. Pagpapalain ka ng Lord. Meron akong isang member sa small group sa Manila. Meron siyang boss na Hapon. Okay? Tapos, sa Makati ito. Ngayon, napalitan yung kanyang pinaka-boss dito sa Pilipinas. Pinalitan. Yung ipinalit na boss, hindi niya alam kung anong nakain ng boss niya. Mainit ang dugo sa kanya. Alam mo yun? Wala naman siyang ginawang masama. Pero for some reason, pinag-iinitan siya ng boss niyang Hapon. Halimbawa, yung ibang department, may ginawang kapalpakan, alam nyo, kaninong pangalan maririnig at sisisihin siya.
Boss, why me? I'm not from that department. No, it's you. Kaya ginaganon siya. Sabi niya, minsan umiiyak daw siya sa prayer, gusto niya na mag-resign. Sabi, kung wala na akong pamilya, magre-resign ako. Hirap na hirap ako dito. Alam niyo, ito, masaklap talagang ino-ostracize siya, ina-isolate siya, dinidiscriminate siya. Alam niyo kung bakit? Minsan, i-blow out niya yung buong company. Hulaan niyo sinong iiwan. Siya. Oh, I will treat you all except you. Oh, gusto mo magtrabaho sa ganong boss? Pinag-iinitan ka? Siguro ikaw, magre-resign na lang ako. Pero siya nag-pray siya, Christian siya eh. Lord, pray ako. Lord, ang sabi mo, kahit cruel itong boss ko, sunod ako. Sige Lord. As long as yung pinapagawa niya related sa work at hindi kasamaan, sige Lord, tuloy lang ako. Sustain mo lang ako, palakasin mo lang ako. Minsan lang, isa daw inisip niya, kung hindi lang dahil sa pamilya ko, hindi ako magtatagal dito. Alam niyo, one time dumating yung katugunan ng Lord sa prayer niya. Alam niyo bakit? Yung boss niyang Hapon, pinabalik doon sa Japan. Yes! Nakalaya siya, tapos yung ipinalit, okay na. Ay, salamat, nakahinga na rin ako. Alam niyo, after some time, pinatawag siya. Tinawagan siya ng main sa Japan, headquarter. Yes, bakit po? Yes, sir. Bakit po? Sabi niya gano'n. Sabing gano'n, nag-meeting kasi kami dito sa corporate leaders. At tinanong ko yung pinadala namin dyan sa Pilipinas, kung sinong marerekomenda niya para papuntahin dito sa Japan, pag-trainingin ng research and development, pag-aralin, sama niya buong pamilya, sagot lahat, patitirahan, sasakyan lahat, bayad lahat yon, mag-i-stay sila rito ng more than 2 years. Alam mo, ikaw ang nirekomenda niya. Siya ang nirekomenda. Sabi niya, bakit ako? Ang alam ko, galit sa akin yung pinag-iinitan ako eh. Alam mo, sabi sa kanya, alam mo, tinitingnan ko lang yung karakter mo. Nakita ko, kakaiba kami, nakita ako sa'yo nakakaiba eh, na hindi ko nakita sa ibang empleyado. Kaya tinest ko kung talagang maaasahan ka. See? We don't know God's plan eh. Alam niyo, minsan sumakay ako doon sa sakyan niya, service eh. Oh, saan tayo pupunta? Alam niyo, alam mo ba itong card ko? Sabi niya ganun sa akin. Itong card ko na to, unlimited to. Kahit saan ako pumunta, swipe ko lang ng swipe ito. Sagot lahat ng company. Tapos pabalik-balik sa Japan. Tapos, mataas na position niya sa company. Sometimes you don't know God's plan eh. But if you obey, hindi mo alam ang plano ni God. For what credit is there if when you do wrong and are beaten, you endure it? But when you do what is good and suffer, if you endure it, this brings favor. Ito nakakalimutan ng ibang mga nagsasuffer sa kanilang malupit na amo. Pag ikaw kahit nagsasuffer ka sa malupit mong amo, nagpatuloy ka pa rin, ginawa mo ang tama, nirespeto mo pa rin siya, sinunod mo siya, naging excellent ka sa ginagawa mo sa trabaho mo, hindi yung pagkawala yung boss mo, gumaganti ka, nangungupit ka, o kaya gumaganti ka sa ibang paraan, bumabawi ka. Sabi rito, it brings favor. It brings God's grace. It brings God's blessing to those people who are submissive to authorities. Command ni God yan eh. Tandaan nyo, pag sinunod mo ang utos ni God, it brings blessing to your life. Ha? Whether yan ay sa gobyerno, sa workplace, sa church, or sa pamilya, if you obey and respect authorities, it brings favor. For you are called to this, because Christ also suffered for you, leaving you an example. Si Kristo nga nagdusa din, sumunod lang siya. Diba? Hindi yung konting bagay para reklamo. Alam yung sabi ni Paul, Philippians 2:14,
Do all things, referring to the church, gawin niyo raw ang lahat ng bagay nang walang pagrereklamo at walang pagtatalo-talo. Do all things without murmurings and disputings. Sa church, leadership ng church, anong sabi ng writer ng Hebrews? Obey your leaders and submit to them, since they keep watch over your souls. At ano pa? At sila rin ang magbibigay sulit. Tandaan nyo, ang magbibigay sulit sa church, hindi ang diakono, hindi ang board. Ang pastor, ang leader, ang magbibigay sulit sa Diyos, sa church. Nasa Bible naman, liwanag eh. Sila ang nagbabantay ng kaluluwa nyo. At sila rin ang mananagot. So that pagka daw nag-obey at nag-submit ka sa leader, ano mangyayari? So that they can do their ministry with joy and not with grief. Ilang pastor ang nagmi-ministry na puro kapighatian, hindi kagalakan ng dulot. Bakit? And daming mga miyembrong pasaway. For that would be, alam nyo, pagka binigyan nyo ng hard life ang leader nyo, sabi ng last phrase, if you do that, that would be unprofitable for you. It does not bring God's favor into your life. The importance of recognizing it is our duty to the leadership in the government, in the workplace, in the church, kahit sa tahanan, to obey, to submit, respect, and pray for them. Sabi sa 1 Timothy 2, pray for the governing leaders, pray for kings, and pray also for us, sabi ni Paul. Kami rin, pag-pray nyo rin kami. So, 3 institutions na tinayo ni God. Family, government, and church. At sa isang, sabi nga ng Bible scholar, sa isang kanyang phrasing nung Romans 13:1, let every soul put himself habitually in subjection to authorities. Put yourself habitually daw, maging ugali mo na magpasakop sa authority. Kailan lang hindi? Pag yung pinapagawa sa iyo ay krimen, labag sa batas, immoral, at labag sa salita ng Diyos. Kung wala doon, masakop ka sa leader mo. Kahit hindi mo type yung programa niya sa church. Kahit hindi mo type yung decision niya. Di ba? Kung may ginawa siyang kabalbalan, i-check nyo. Meron naman paraan para ihabla. Pero just because you don't like his leadership style, does not mean you will not submit. Kaya magulo ang church. Kasi hindi nasusunod ang salita ng Diyos. Sabi pa rin ni Peter, submit to every human authority because of the Lord, whether to the emperor as the supreme authority or to governors as to those sent out by him to punish those who do what is evil and to praise those who do what is good. For it is God's will that you silence the ignorance of foolish people by doing good. Gawin nyo lang ang tama. Submit as free people, not using your freedom as a cover-up for evil, but as God's servants or slaves. Honor everyone, love the brothers and sisters, fear God, honor the emperor. Sabi pa ni Daniel, blessed be the God and Father, and blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and power belong to Him. It is He who changes times and seasons. He removes kings and establishes kings. He gives wisdom to the wise and greater knowledge to those who have understanding. You see? Those are the reasons. Nasa point 1 lang tayo. We will continue yung ating pagtatalakay ng Romans 13 next Sunday. Heavenly Father, salamat sa inyong salita. Tulungan nyo kami na makita yung kalooban ninyo. Sometimes, gusto namin we do things our way. But minsan yung kalooban nyo parang hirap i-connect sa kaisipan namin. Pero ayun ang inyong iniutos. Help us, Lord, to submit to the authority of your word and to submit to those who have placed over us na mga leaders. Kung yan ay presidente, kung sinang manalo, we will submit to his authority and pray for him and respect him. Sinong manalo man ng mayor, governor,
barangay chairman man, o sino man ang boss namin, mapalitan man yan ng panibago na hindi namin kasundo, rerespetuhin at susundin namin yan. At susundin ang kanyang nais. Same goes sa tahanan. Sino man ang tatay mo, hindi man siya good role model. Sino man ang leader sa church, help us, Lord, to obey your word. In Jesus' name, amen. Let's sing our song. Savior, like a shepherd, lead us. Ready? Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us. For our use thy folds prepare. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Second stanza. We are thine, thou dost befriend us. Be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us. Seek us when we go astray. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and power to free. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Let's sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ama, salamat dahil kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay sa aming buhay. Salamat sa mga pagpapala ninyo. Salamat sa kapunuan ng pangangailangan. Salamat sa mga bunga ng aming mga paghihirap sa mga nag-work. Salamat, Panginoon, sa katugunan niyo sa panalangin. Salamat maging sa mga biyaya ninyo na kahit hindi namin deserving ay pinagkakaloob po ninyo. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay napakabuting Diyos, mapagmahal na Ama, at mapagmalasakit na Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy na magtapat sa inyo. Dalangin ko sa lahat ng nagtapat sa ministeryo ng pagkakaloob. Kayo ang patuloy na mag-honor ng kanilang gesture, ng pagkilala sa inyo bilang blesser of all things. And Father, I pray na nawa patuloy, Panginoon, na gamitin po ninyo ang church na ito, naway ibangon nyo, naway kilusin nyo kami, na gawin namin ang aming bahagi upang, Panginoon, ngayong nagbubukas na ang mundo at ang pandemya ay humuhupa na, ay kami naman, Panginoon, ay simulan namin muli ang naantalang gawain ng pag-aakay ng kaluluwa at pagdidisipulo kay Kristo. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ang inyong mga salita ay patuloy na
ikintal ninyo sa puso ng bawat isa. Change us, Lord God. Change our hearts. Fill us with the Holy Spirit. Empower us so that we would do your will according to your word. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the companionship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Maraming salamat. God bless everyone and every family ko. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabay yung